Hey, what's up? Jay and the gang here from EV Manila. And for today's video, nandito tayo sa may Mother Ignacia. Tama ba siya? Yun. So, as part of our plan for this year, plano namin libutin ang mga shops. Since pinopromote namin ng EV, might as well puntahan, libutin, no? So, nandito tayo ngayon sa may PopCycle sa Mother Ignacia. Tingnan natin kung anong units ang binibenta at anong services ang ino-offer nila. Di ba? So, let's roll that intro muna, and kung di ka pa nakasubscribe, please don't forget to hit that subscribe button. See you here in the future. So, yun na nga mga ka-EV, nandito tayo ngayon sa PopCycle and kasama natin si JB. Pakilala ka naman muna. Hi, I'm JB po from PopCycle E-Bike Center, sa sales representative. Yan. So, ano bang ino-offer nyo dito mga services, JB? Sir, actually nag-offer po kami ng mga services like bike wash po. And then sa mga wearing and tearing parts po, nagpapalit po kami for free services na po sa amin yun, lifetime na po, once na bumili kayo sa amin ng unit. Oh, yes, sige na. So, pag dito binili, anytime na magka-problema, yung mga wear and tear, pwedeng dalhin dito? Yes, sir. Yung mga consumables po natin. So, brake pad? Lifetime ang brake pad? Yes, sir. Mga ka-EV, sulit na sulit. Oh. So, may nakalimutan ako yung tanong kanina eh. Kailan, alam ko matagal na to store, nadadaanan na namin to na Josh, pero ngayon lang kami nakapunta. Kailan pa ba itong store na to? Anong year nag-start? Yung ano po natin, store po natin originated from 2020 pa po kami nag-start. And then, nagkaroon po kami ng 2 branches, which is si Venice branch po and then si QC branch po. Oh, anong difference nun? Para alam lang ng tao, kasi syempre hindi lahat ng services ino-offer sa parehong shop, no? Yes, sir. Sa Venice, anong meron? Sa Venice po natin, mainly, shop lang po siya, pero nag-offer po kami doon ng minimal lang po na mga services po. Pero kung nasa Venice naman po tayo, malapit naman po tayo sa mismong service center namin, which is nasa Bayani Road lang po. Opo. So, doon na didiretso? No? Yes, sir. Oh. And then, dito naman po sa QC branch, which is nag-offer naman po kami sa mga lang po, wearing and tearing part services, palit lang po or additional na accessories, pero hindi pa po namin ina-advise na dito po kayo magpagawa ng mga electronics. So wala pang electronics talaga dito? Yes, sir. Bali, ina-advise po namin si customer na pumunta na lang po sa service center namin. Kita ko kanina, pagpasok ko doon ang dami ng unit na nakaano So from Fido, Suron, saka mga Honda, no? Yes, sir. Tama ka dyan. Pwede ba natin silipin? Yes, sir. Why not? Tara po. Perfect. Uy, ito gusto ko to eh. Nakita ko na yan eh. Yes, sir. Bali, meron tayong D11, D21, D4S, D2S, and then may Q1 po tayo, and L3s. Ano bang mga unique feature nito? Simulan natin doon sa isa. Si D11 po natin, which is compatible po siya sa mga taong gustong mag-bike while nag-electronic e-bike pa rin tayo. Pagkapagod na sila, pwede silang mag-throttle lang. Well, kung gusto naman po nila na mag-rides po, pwede rin naman tayo, naka-pedal assist naman po tayo dyan. Naka-torque sensor ba to? Hindi pa, sir, so hindi far. pa. Sir. So, yun yung difference sa Fido X. Parang parehas na ng itsura eh, di ba? Yes, sir. So, eto naman is D21, no? Yes, sir. Ano bang unique na feature nito kumpara doon sa isa? Kay D21 naman po tayo, sir. Bali, si D21 naman po ay may torque sensor na po siya compared kay D11 po. Nice, nice. Yun yung no? Mas madali no? Kasi parang natural yung pagpadyak mo no? Pag torque sensor. Pero pwede rin siyang full throttle, no? Yes, sir. May throttle dito. Pwede rin po siyang mag-ordinary bike and pwede rin po tayo mag-full throttle lang po. May nakakalimutan tayo. Magkano palang presyo na itong Fido na to? Sa D11 natin, sir, naka 39,999 tayo. So itong D21 is 44,999, sir. For installment, sir, nag-offer din kami ng home credit. And then for
BDO credit card naman po for installment, nag-offer din po kami as maximum of 12 months po. 12 months. No? Yes, sir. May zero interest ba yun? Yes, sir. O, Zero yun, no? interest tayo. Pakasarap naman nun. So, this is the Fido D2S, no? Parang mas maliit siya kumpara nun sa dalawa, no? Yes, sir. Mas compact po siya and then mas easy to, ano po siya, dalhin. Portable, no? Yes, sir. Portable po. Anong size ng gulong nito? 16 ba? Yes, sir. Itong dalawa, 20 no? Yes, sir. So, this is 32,499 naman, no? Yes, sir. So, next, ito, sikat na sikat to mga ka-EV eh. Yes. This is the Fido Q1S, you know. Sorry, this is the Fido Q1 pala mga ka-EV. Price is 32,999, no? Yes, sir. So, sa mga ka-EV natin, James, na hindi nakakaalam ng specs na, kasi sikat na sikat yan eh, pero maraming hindi nakakaalam kung bakit siya sikat, di ba? Ano bang specs na itong Fido Q1 natin? Sa Fido Q1 natin, sir, is fully electric lang po siya, while nagre-range naman po siya up to 50 kilometers po na range natin. So, kung paano pa rin po siya, mas reliable pa rin po siya kung pagdating sa distance natin, sir. Kaysa dun sa mga ano? Yes, sir. Ang top speed nito is? Top speed natin, 25? sir, yes, sir. Tama. 25 kilometers speed po tayo. So, mga ka-EV, ito yung stock unit. Kung naalala niyo yung unit ni Noel, ito yung base unit noon. Kaya lang yung kay Noel modified na, kaya ganun na yung takbo. Pero, ito talaga super mabenta yan eh, no? Sobrang Yes, daming sir. naka-Fido Q1 eh, no? Let me introduce to you to L3, sir. Si L3 natin, sir, naka 200 kilometers run na po siya. Kumbaga, 200 kilometers na yung, ano niya, yung range na nararating niya Seryoso? compared sa ibang unit natin. Yes, sir. Seryoso? Bali, battery natin is naka 23.2 AH na po siya. And then, pagdating naman po sa speed natin is up to 30 kilometers per hour po yung speed natin kung naka-unlock po siya. So, since 200 kilometers ang kaya nito, gaano katagal charging time nito? Sa charging time natin, sir, it depends sa kung anong percentage ng battery natin. Pero from drain to full charge, mga nasa 6 to 7 hours naman po tayo pagdating sa charging Not bad, no? Actually, we do offer for Grab riders or Food Pandas po na bumili sa amin and then nagbibigay po kami ng discount sa kanila. O yun, sa mga ka-EV, sa mga nag-grab dyan, no? Narinig niyo yun. So, punta lang kayo dito, hanapin niyo si JV, paano niyo yung discount, di ba? Yes po. So, dito naman tayo ngayon sa medyo mas malalaking gulong na Fido. This is the? Yes, sir. This is M1 Pro, which is speed po natin is up to 50 kilometers per hour and then yung ating pong kilometer na range po is up to 130 kilometer naman po. Saka parang heavy duty to, parang pwede ka magbitbit eh. No? Yes, sir. And actually, may rack din po siya kung bibili po tayo ng rack. Ayun po. Much better na bumili tayo ng rack para yung mga gamit na imbis na iba-backpack natin or shoulder bag is pwede natin ilagay sa rack. So, napansin ko, JV, medyo maganda na palang pyesa nito. Naka-quad pistons na pala na preno to, no? Yes, sir. Actually, M1 Pro version 2 na rin siya, sir. Anong Fido to? This one is Fido T1 Pro, sir. And then, si Fido T1 Pro po ay tumatakbo ng 50 kilometers per hour. And then, may range po tayo na up to 150 kilometers naman po. Sa isang charge yun, 150, no? Sulit Yes, na sir. sulit na naman, mga ka-EV. Grabe, oh. And then, meron na siyang fixed na rack na pwede natin paglagyan ng mga crates or magdadala tayo sa probinsya kasi medyo malayo na yung distance na naaabot niya. So, ito talagang pang-cargo pala, no? Yes, sir. Pwede, And then- teka lang, sisilipin ko nga yung likod. Magkano pala si M1? Sa M1 natin, sir, so far naka 55,000 tayo ngayon, sir. Teka lang, nakikita ko na yung mga Honda, pero gusto ko munang lagpasan to kasi may nakita akong ano dun eh. Nakakatch ng attention ko eh. Pwede ba natin puntahan yun, James? Yes, sir. Oo. So, mga ka-EV, ito ang isa. Lahat na lang favorite namin eh, no? Grabe. Pero si Josh, saka si Noel, ito talaga ang gusto nila. Ano masasabi mo dito, Noel? Maganda syempre. Ganda. Para makisapalitan makikita.